na nga ng paganda yung bahay ng kapatid ko dahil napapaligiran na siya ng pader. Shoot, Mare, papaubos na yung materyales niya. Mapapakamot ulo ka na lang talaga kahit wala kang kuto. Hindi ko naman mahinga ng ambag dahil biniyak na yung alkansya niya. Mare, kumana siguro ng lollipop na hindi nauubos. Very hands-on nga ang kumari nyo dito sa pinapagawa ko sa kapatid ko. Napakabilis ng panahon dahil parang kailan lang fish pond pa to. Wala na talaga akong inaksayang oras dahil baka madali pa siya ng dengue. Pagka naman binaha ka pa rito, talagang pinaglihi ka na lang sa tubig. Nakapagbuhos na nga sa bandang harapan tsaka sa mga gigilid. Wala kasi dito yung kapatid kong tagilid kaya hindi ko magamit. Shoot, Mare, hindi na lang talaga makakabawi-bawi sa mga magagastos. Wala man lang bang paiyak dyan kahit yung isang mata lang ang may luha. Nga yung mga pinagtanggalan ng bakod na pinagsama-sama ng tatay ko. May pagka-business minded kasi yon kaya ibebenta niya sa kalakal. Hindi na kasi namin magagamit to dahil inaasawa na ng kalawang. Pero baka gawin ko na lang gate para matetano na lang yung mga mag-aakyat bahay. Pero kung ako naman sa inyo, lagpasan nyo na lang yung bahay ng kapatid ko. Wala naman kasi kayong manenenok dito kundi mga unang mababantot. Na nga yung itsura ng lupain niya na halos matabunan na yung bahay niya. Nawala na yung tambayan sa baba dahil natambakan na. Mabuti na lang at mataas yung bahay niya kaya natitiran pa rin niya. Mukhang tama nga kayo na kapag natapos yung bakod mapag-iiwanan yung bahay niya. Well, ganun talaga, Mare, at least may nasisilungan siya. Malay niya naman, sapian ako ng pagiging mabait, ipagawa ko yung bahay niya. Sa ngayon, Mare, mag-stay muna siya sa pagiging kalapate. Hindi sa akin ang galing yon ha, may nagsabi lang sa kanya nun. Alam nyo naman na love ko yung kalapatid ko na yan. Itutur ko nga kayo dito sa bandang likod para makita nyo yung itsura. Wala pa namang ganong pagbabago dahil nahinto yung pagpapatambak dito. Mabuti na nga lang at nagtitirik yung araw kaya nilayasan na siya ng baha. Well, tatambakan pa rin naman to pero sa mga susunod pa na linggo. Mare, wala kaming factory ng pera. Gagamitin ko muna yung mga problema ng kapatid ko para kumita ko. May tira-tirang bakal pala dito, baka maunahan pa ako ng tatay ko. Hindi ka palalagpasin nun, mapo-4 kilo ka talaga. Hindi na nga kami namomroblema sa tubig dahil binibigyan kami ng kapitbahay. Napakabait nun, Mare, kaya hindi ko magawang ikaldereta yung mga bibi niya. Minsan kasi naliligaw sila dito pero hindi ko sinasako. Mare, baka karmahin na lang ako. Magastos na nga sa simento dahil nagbubuhos na sila. Malulukarit siguro ko kapag naubos na yung materyales dito. Yung isang bugso ang order pa naman, mapapawoling ka na lang. Mare, isang hi naman dyan sa mga kurakot. Pumarini nga ako sa itaas para mas makita niya ng maayos. Nagsisi pa tuloy ako dahil nakita ko pa yung mga papaubos ng materyales. Shoot, Mare, upak-upak na yung mga batot buhangin. Upakan ko na rin kaya si Foreman. Napakabibilis kasi nilang gumawa para lang akong namalikmata. Binuksan ko nga yung kwarto ng kapatid ko at in fairness namang maayos. Aware kaya siya na pwede namang magpalit ng punda. Baka naman gusto mo lang at hindi naman yon kasalanan. Hahantayin mo pa yatang manutong, sutak ka. Nanakawin ko nga sana yung ipon niya pero hindi na talaga siya naghulog. Ambag sa akin ayaw pero subo gusto. Shoot, Mare, pinangbayad siguro sa chupeta. Mama chupeta. Mama chupeta. Yun lang mga Mare at Pare, shot puno.